Ano nga ba ang nasa isang pangalan? Sa totoo lang, napakarami. Araw-araw tayong gumagamit ng mga pangalan. Ginagamit natin ito para kilalanin ang mga tao. Ginagamit natin ito para pag-usapan sila. Ngunit naisip mo na ba ang malalim na epekto ng mga pangalan sa ating buhay? Ang ating mga pangalan ay higit pa sa mga pantawag lamang. Ang mga ito ay makapangyarihang simbolo. May bigat ang mga ito. Hinuhubog nito ang ating pagkakakilanlan at naiimpluwensyahan ang paglalakbay ng ating buhay. Mula sa sandaling tayo ay silang, nauna na sa atin ang ating mga pangalan. Ito ay nagiging mahalagang bahagi ng kung sino tayo. Hinuhubog nito kung paano tayo nakikita ng iba. At maniwala ka man o hindi, maari pa nitong maimpluwensyahan ang ating kapalaran. Hindi tayo nagsasalita tungkol sa mga mahiwagang puwersa dito. Pinag-uusapan natin ang banayad, kadalasang hindi namamalayan na paraan ng pakikipag-ugnayan ng ating mga pangalan sa mundo sa paligid natin. Isipin mo, ang iyong pangalan ang unang bagay na nalalaman ng mga tao tungkol sa iyo. Ito ang paraan kung paano ka ipinakikilala. Ito ang paraan kung paano kanila naalala. Ang unang impresyong ito, alaman natin o hindi, ay maaring magkaroon ng pangmatagalang epekto. Maari nitong hubugin ang inaasahan ng mga tao sa atin. Maari nitong maimpluwensyahan kung paano nila tayo tratuhin. Maari pa nitong makaapekto sa kung paano natin nakikita ang ating sarili. Hindi lang ito basta opinyon o haka-haka. Pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang epekto ng mga pangalan sa loob ng maraming taon. At natuklasan nila ang ilang nakakagulat na katotohanan tungkol sa kung paano nakakaapekto ang ating mga pangalan sa ating buhay sa banayad, ngunit makabuluhang paraan. Sa susunod na bahagi, susuriin natin ang ilan sa mga pananaliksik na ito at tuklasin ang agam sa likod ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong may partikular na pangalan ay kadalasang nakikita sa mga paraang nahulaan na. Halimbawa, isang pag-aaral ang nagpakita na ang mga taong may madaling bigkasin na pangalan ay tinitingnan na mas mapagkatiwalaan at kaibig-ibig. Isa pang pag-aaral ang nagpakita na ang mga taong may pangalang karaniwan sa kanilang kultura ay mas malamang na makakuha ng trabaho. Ipinapahiwatig ng mga natuklasang ito na ang ating mga pangalan ay maaring magdulot ng mga walang malay na pagkiling. Ang mga pagkiling na ito ay maaring makaapekto sa kung paano tayo tratuhin ng iba. Hindi ito nangangahulugan na tinutukoy ng ating mga pangalan ang ating kapalaran. Hindi laging masaya. Ngunit may ginagampanan sila sa paghubog ng mga pagkakataong dumarating sa atin. Naimpluwensyahan din nila ang mga hamong maaring harapin natin. Ang mga pagkiling na ito ay hindi palaging masama. Hindi lahat ng yogurt ay pare-parehong malusog. Kadalasan, ang mga ito ay nakaugat sa malalim na mga kaugnayan sa kultura. Halimbawa, ang ilang mga pangalan ay maaring iugnay sa mga partikular na propesyon o mga pangkat panlipunan. Ang mga kaugnayang ito, kahit nabatay sa mga lumang stereotype, ay maaari pa ring makaapekto sa ating mga pananaw at pag-uugali. Ang mahalagang tandaan dito ay may kapangyarihan ang mga pangalan. Maari nilang impluwensyahan kung paano tayo nakikita ng iba. Maari din nilang impluwensyahan kung paano natin nakikita ang ating mga sarili. Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung paano ito nangyayari sa totoong buhay at kung paano maaring may ugnay ang mga inaasahan at stereotype ng lipunan sa ating mga pangalan. Narinig na natin ang kasabihang, huwag mong husgahan ang isang aklat sa pamamagitan ng pabalat nito. Ngunit pagdating sa mga pangalan, ang ating likas na pagkatao ay nagtutulak sa atin na magkaroon agad ng konklusyon. Hindi natin maiwasang magkaroon ng mga unang impresyon batay sa mga pangalang narinig natin. Ang mga impresyong ito ay kadalasang hinuhubog ng mga pamantayan at stereotype ng lipunan. Halimbawa, ang ilang pangalan ay maaring iugnay sa katalinuhan, habang ang iba ay nauugnay sa kakayahang atletiko. Ang mga asosasyong ito, patas man o hindi, ay maaring lumikha ng mga self-fulfilling prophecies. Kung inaasahan ng mga tao na kikilos tayo sa isang tiyak na paraan batay sa ating pangalan, maaari tayong magsimulang mamuhay ayon sa mga inaasahang iyon. Totoo ito lalo na sa mga bata. Ang mga bata ay lalong bukas sa kapangyarihan ng suhestyon. Kung palagi nilang naririnig na ang kanilang pangalan ay nangangahulugang sila ay matalino o malikhain, maari nilang simulang paniwalaan ang mga label na ito. Ito ay maaring magkaroon ng parehong positibo at negatibong epekto sa kanilang kumpiyansa sa sarili at pag-uugali.
Ang magandang balita ay hindi tayo walang kapangyarihan laban sa mga stereotype na ito. Sa pamamagitan ng pagiging mulat sa mga bias na ito, maari nating simulan na hamunin ang mga ito. Maari din nating turuan ang ating mga anak na gawin din ito. Maari nating hikayatin silang yakapin ang kanilang natatanging sariling katangian, anuman ang kanilang pangalan. Magkaiba ang kahulugan ng mga pangalan sa iba't ibang kultura. Sa ilang kultura, ang mga pangalan ay malalim na nakaugat sa kasaysayan ng pamilya at mga tradisyon ng mga ninuno. Ang mga pangalan ay ipinapasa sa bawat henerasyon. Nagdadala ito ng kahulugan ng lahi at pagkakakilanlan. Sa ibang kultura naman, ang mga pangalan ay maaring pinipili dahil sa kanilang kahulugan o kahalagahan sa relihiyon. Halimbawa, sa maraming kultura sa Asya, nauna ang apelyido. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkakabuklod ng pamilya at sama-samang pagkakakilanlan. Sa kabilang banda, sa maraming kultura sa kanluran, nauna ang pangalan. Itinatampok nito ang pagiging individual at personal na tagumpay. Ang mga pagkakaiba-ibang ito sa kultura ay nagpapakita ng mayamang karanasan ng tao. Ipinapaala nito sa atin na ang mga pangalan ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga bintana sa iba't ibang kultura, paniniwala at mapinahalagahan. Ang pag-unawa sa mga pagkakaiba-iba ng kultura ay makakatulong sa atin na pahalagahan ng pagkakaiba-iba ng karanasan ng tao. Makakatulong din ito sa atin na makipag-usap ng mas mabisa at may paggalang sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ika-5 bahagi, mga personal na kuwento, mga kuwento ng pangalan at kapalaran. Pag-usapan natin ang mga personal na kuwento. Nakilala ko na ang maraming tao na parang nakatali ang buhay nila sa kanilang mga pangalan. Halimbawa, si Victor, na naging direktor ng isang malaking kumpanya, parang hinulaan na ng pangalan niya ang kagustuhan niyang magtagumpay. At narito ang isang artistang nagngangalang Harmony. Ang kanyang pangalan ay sumasalamin sa kanyang mahinahong kalikasan at malihaying enerhiya. Ang mga kuwentong ito, kahit hindi gaanong makabuluhan sa estadistika, ay nakakahimok na mga halimbawa. Pinag-iisip tayo nito kung paano maaring makaimpluwensya ang ating mga pangalan sa paglalakbay ng ating buhay. Ipinapaalala nito sa atin na ang koneksyon sa pagitan ng isang pangalan at kapalaran ay isang komplikado at maraming aspekto. Isang paksang nararapat pag-aralan at pagnilayan pa. Siyempre, kwento lang ang mga ito. Hindi natin masabi kung makamit ba ng mga taong ito ang parehong bagay kung iba ang kanilang mga pangalan. Ngunit ang mga kuwentong ito ay nagbubukas ng mga interesanteng tanong tungkol sa kapangyarihan ng mga pangalan at ang papel na ginagampanan nito sa paghubog ng ating mga personalidad at mga landas. Bahagi 6, psikolohikal na impluensya, pagpapahalaga sa sarili at pagkakakilanlan. Matagal nang pinag-aaralan ng mga psikolohista ang impluensya ng mga pangalan sa pagpapahalaga sa sarili at pag-unlad ng personalidad. Ang ating mga pangalan ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Kadalasan, ito ang mga unang salitang natututuhan nating kilalanin at tugunan. Katulad ng kasabihan, ang pangalan ay parang tatak mula pagsilang. Habang tayo'y lumalaki, ang ating mga pangalan ay nagiging kaugnay ng ating mga karanasan, mga relasyon, at pag-unawa kung sino tayo sa mundong ito. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkakaroon ng pangalang maganda ang dating ay nakakapag-angat ng pagpapahalaga sa sarili. Ito ay maaring humantong sa mas malawak na pagtanggap sa lipunan. Gaya na ng sabi nila, ang mabuting pangalan ay siyang pinakamahusay na rekomendasyon. Sa kabilang banda, ang pangalang pinagtatawanan o may negatibong stereotype ay maaring magkaroon ng kabaligtaran na epekto. Maari itong humantong sa kawalan ng kumpiyansa, pagkamahiyain at maging pag-iisa sa lipunan. Ipinakikita naman na tuklasang ito ang kahalagahan ng maingat na pagpili ng pangalan. Kaya naman may kasabihan, kung ano ang ipangalan mo sa barko, yun ang magiging takbo nito. Binibigyang din nito ang kahalagahan ng paglikha ng isang suportado at inklusibong kapaligiran kung saan ang lahat ay pinahalagahan at iginagalang, anuman ang kanilang pangalan. Kabanata 7, higit pa sa tadhana, ang kapangyarihan ng pagpili at pagbabago. Mahalagang tandaan na ang ating mga pangalan ay hindi lubos na nagbibigay kahulugan sa kung sino tayo. Bagamat maaring makaimpluwensya ang mga pangalan sa ating mga karanasan sa buhay, hindi nito idinidikta ang ating kapalaran. May karapatan tayong pumili ng ating sariling landas.
maari nating hubugin ang ating sariling mga pagkakakilanlan. Maraming tao sa isang punto ng kanilang buhay ang nagpapasyang baguhin ang kanilang pangalan. Maaring ito ay dahil sa pagbabago ng estado sa buhay may asawa, pagyakap sa isang bagong kultura, o simpleng pagnanais na ihanay ang kanilang pangalan sa kanilang panloob na sarili. Ang ganitong mga kilos ng pagpapasya sa sarili ay nagpapakita ng ating kakayahang hubugin ang ating sariling kapalaran. Ang ating mga pangalan ay ibinigay sa atin, ngunit tayo ang lumilikha ng ating sariling kapalaran. Maari nating yakapin ang mga pangalang ibinigay sa atin. Maari rin natin itong bigyan ng bagong kahulugan o bumuo ng mga bagong landas na higit pa sa mga inaasahan na kaugnay ng ating mga pangalan. Bahagi 8, ang walang kupas na pamana ng mga pangalan. May kapangyarihan ng mga pangalan. Umaalingaw-ngaw ang mga ito sa paglipas ng panahon. Iniugnay tayo nito sa ating nakaraan. Hinuhubog nito ang ating kasalukuyan. Naiimpluwensyahan nito ang ating kinabukasan. Naipapasa ito sa bawat henerasyon. Nagdadala ito ng mga kwento, pag-asa at pangarap. Isipin ang mga pangalang mahalaga sa buhay mo. Ang pangalan ng iyong mga magulang, iyong mga lolo't lola, iyong mga anak. Ang mga pangalang ito ay higit pa sa mga salita lamang. Kinakatawan nito ang pagmamahal, pamilya, at ang walang hanggang pamana ng mga nauna sa atin. Ang ating mga pangalan ay mga sinulid sa habi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Iniuugnay tayo nito sa malawak na network ng mga taong humubog sa mundo na ating ginagalawan. Ipinapaalam nito sa atin na tayo ay bahagi ng isang bagay na mas malaki pa sa ating sarili. Bahagi 9, konklusyon, mga pangalan bilang mga hibla sa habi ng buhay. Ano nga ba ang halaga ng isang pangalan? Lahat at wala. Parang sinasabi na, walang kinalaman, ang pangalan ay tatak lamang. Ang ating mga pangalan ay maaring maapekto sa kung paano tayo nakikita sa ating mga karanasan at maging sa ating mga oportunidad. Tulad ng kasabihan, iginawad na ang hatol ng tadhana, ngunit hindi nito tayo lubusang binibigyang kahulugan. Tayo ay higit pa sa ating mga pangalan. Tayo ay ang ating mga ginagawa. Tayo ang lumilikha ng ating sariling kwento. Ang ating mga pangalan ay mga hibla sa habi ng buhay. Isipin ang isang malaking carpet tulad ng sa mga kwentong engkanto. Iniugnay tayo nito sa ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Tulad ng mga singsing sa isang puno. Ipinapaalala nito sa atin na tayo ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Tulad ng mga patak sa karagatan. At kahit na ang ating mga pangalan ay maaring makaimpluwensya sa landas na ating pinili, hindi nito idinidikta ang ating patutunguhan. Maraming daan patungo sa Roma, ngunit lahat ay may kanya-kanyang pinipili. Sa huli, ang kapangyarihan na lumikha ng ating sariling kapalaran ay nasa ating bawat isa. Nais mo bang matuto ng higit pa tungkol sa kahulugan ng iyong pangalan at kung ano ang kahulugan nito sa iyo? Sumali sa aming komunidad at kumuha ng detalyadong pagsusuri ng pangalan na iyong pinili.